May magaganap na palabas sa entablado at si Don Filipo ang namamahala. Nag-usap si Don Filipo at Pilosopong Tasio, natigil ang kanilang pag-uusap nang dahil dumating si Maria Clara kasama ang kanyang mga kaibigang dalaga. Inahatid sila ni Don Filipo sa mga upuan. Madalas pukawi ni Padre Salvi ng lihim na sulyap si Maria Clara. Ang lahat ay nanonood sa palabas maliban kay Padre Salvi na nakatitig lamang kay Maria Clara. Dumating si Crisostomo Ibarra at nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid. Magandang umaga mga binibini, lalo na sa iyo Maria Clara. Nilapitan ni Padre Salvi si Don Filipo at hiniling na paalisin si Ibarra. Padre, hindi ko po magagawa ang iyong pag-uutos sapagkat may karapatan po siyang manatili dito. Nanagutan nyo ang bagay na ito sa Diyos. Po namimilit si Don Crisostomo na pag-usap sa kanya ang mga tao, kaya maaari siyang lagyan ng mga taong may ayaw sa kanya. Pero siya ay taong mapanganib. Aking pong kalaman, siya po ay kausap ng Kapitan General at ng Alkalde sa buong Magapon, kaya po wala po dapat ipangamba sa kanya. Ngayon, ako na lamang ang aalis. Ako ay kapanalig niya, kahit ikaw ay tinatakot. Napansin ni Crisostomo na marami ang nakatingin sa kanya, maging si Maria Clara ay waring napahiya at nagtakip ito ng muka. Alam mga binibini at ako ay mawawala muna. Magaling siyang sumayaw, kaya wag ka munang umalis. Nangako na lamang si Crisostomo na siya ay babalik at hindi na napigilan ni Sinang ang kanyang desisyon. Lumapit ang dalawang Guardia Sibil at ipinatigil ang palabas dahil raw hindi makatulog sa ingay ang Alvarez at si Doña Consolacion. Sa Alvarez na may pahintulot ng alkalde at walang sino man may karapatan na ipatigil ang dula. Pagkatapos nito, bigla na lamang nagkagulo ang entablado at nagdilim. Gawa ng pagpatay ng ilaw, nakabalik na si Crisostomo at kinapitan ang mga takot na dalaga. Nang makita ni Crisostomo si Elias, pinakusapan niya itong puntahan ang mga kalalakihang nagbabalak ng masama. Nagpunta si Padre Salvi sa bahay ni Kapitan Tiago at naaninaw sa nakapanig na bintana ang mga anino ni Maria Clara at Tia Isabel. Nawala ang pagkabahala sa dibdib ng pari nang matiyak na ligtas si Maria Clara, kaya nagbalik na ito ng kumbento. Ayaw patulugin na mga alalahanin si Crisostomo dahil sa mga nangyaring kaguluhan. Naisip niyang gumawa sa opisina, pumasok ang kanyang utusan at sinabing mayroon siyang panauhing mambubukid si Elias. May sakit po si Maria Clara ngunit hindi malubha. Ako ang may kasalanan nito. Gino, anong nais ninyo? Ginoo, ako po si Lucas, ang kapatid ng namatay kahapon. Ganun ba? Kung ganun, nakikiramay ako. At ngayon, Nais ko pong malaman kung magkano ang ibig niyong ibigay sa namatay. ibabayad. Bumalik ka mamayang hapon, saka na natin pag-usapan yun. May pupuntahan pa ako may sakit ngayon. Aba, Ginoo, dahil lang sa isang may sakit, pababayaan niyo na ang mga namatay. Mahirap kami ay. Huwag mo sagarin ang aking pagtitiis. Taglay mo pa rin ang kanyang dugo. Ngunit kung mabait ka magbigay, magkaibigan sana tayo.
Napuno ng kalungkutan ang bahay ni Kapitan Tiago sapagkat may sakit si Maria Clara. Ipinakikilala ko ang aking pinsan si Don Alfonso de Linares. Siya ay kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng mga kagawad sa Espanya. Darating lang po ng Kapitang General, diyan po nakaupo sa inuupuan niyo ngayon. Tiya yata'y narinig mo yun, Alfonso. Sinabi ko naman sa iyo na ang bahay na ating pupuntahan ay hindi basta-bastang bahay ng Indio. Donde de la Torre? Saan ko po maaaring matagpuan si Padre Damaso sapagkat may ibig akong handog sa kanyang sulat. Nandito na sa San Diego si Padre Damaso. Mabuti pa tingnan na natin si Clarita. Maswerte ka, Don Tiago, hindi basta may sakit lamang ang tinitingnan ng aking asawa. Pinipili niya ang ginagamot ng Kastila, kaya't magpasalamat ka. May sakit siya ngunit mapapagaling. Liquid at gatas, harabe de altea at 2 pildoras siniglosa. Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Nagtaka at hindi makapaniwala ang mga taong nakakita sa anyo at itsura ng praile. Batid nila ang kawalang puso nito at magaspang na pag-uugali. Ang matapang na anyo pala ay may ganoong kalambot na damdamin. Magandang hapon po, Padre Damaso. Ako po si Alfonso Leonares, inaanak ng inyong bayaw. Kung ganon, ikaw pala ang binabanggit niya sa mga liham. Natanggap po ako upang maging isang abogado sa Universidad Central. Kung gayon, malinaw kitang may papasok sa trabaho. Ngunit kung asawa, Hindi naman po ako nagmamadali. mabuti pa, kausapin natin si Santiago. Naiwan si Padre Salvi na bakas ang kalungkutan sa muka nang may dumating na panauhin. Sino ka? Ako ang kapatid na lalaking namatay. At anong kailangan mo sa akin? Nagpunta po ako sa bahay ni Don Crisostomo upang manghingi ng bayad para sa aking kapatid. Ngunit ako po ay sinaktan ng pabalik-balik po ako hanggang bigyan niya ako ng 500. 500, subalit patid ko pong matutulungan niyo ako. Hindi ka taga rito, lalaki. Kilala po kayo sa buong lalawigan. Magpasalamat ka't hindi ka pinatapon sa karsel ni Don Ibarra. Akala ko ay sa Kampari. Lumayas ka rito. Maaari ko ba makausap si Padre Damaso? Marami siyang ginagawa, kaya lumayas ka na ngayon rin. Dahil may sakit pa rin si Maria Clara, binanggit ng kura na magpakumpisal siya. Sumang-ayon si Tia Isabel at inihanda na si Maria Clara. Nagkabinat si Maria Clara pagkatapos mangumpisal, ngunit nawala rin unti-unti ang kanyang lagnat pagkalipas ng ilang araw. Pinasalamatan ni Doña Victorina ang kanyang asawang doktor dahil sa kanyang kakayahan sa medisina.
Ngunit naniniwala si Padre Salvi na ang kanyang pagkukupisal ang nagligtas sa buhay ni Maria Clara. Nagkaroon ng masiglang debate sina Doña Victorina at Padre Salvi tungkol sa agham at relihiyon. Sinabi ni Salvi na ang sakit ni Maria Clara ay nalunasan dahil sa gabay ng Diyos. Samantalang naniniwala naman si Victorina na ito ay dahil sa kasanayan ng kanyang asawa sa medisina. Buti at nakita kita. Ano mo dito, Elias? Ais kong dinggin ang inyong pagtiming sa paggawa ng maras na armas laban sa pamahalaan. Maaari nating makuha ang tulong ni Ibarra sa paggamit ng katarungan. Hindi ko makakalimutan ng mga walang katarungan ginawa sa aking pamilya. Isipin mo ang mga walang malay na tao na magdurusa kung magpapatuloy ka sa rebelyon na ito. Subukan natin maghanap ng mapayapang solusyon. Marahil ay tama ka. Bigyan natin ng pagkakataon si Ibarra na tulungan kami. Salamat, Kapitan Pablo. Magkakasama tayong nakakagawa ng pagkakaiba. Magandang araw sa inyo mga Ginoo. Anong kailangan nyo? Isang panukala. Uri ng panunkala. Isang pagkakataon para sa paghihiganti. Isang pagkakataon upang mananhala sa mga taong nagkasala sa atin. Sang-ayon kami. Namasyal sina Doña Victorina at Don Tiburcio. Panay pamimintas ang sinabi ng Doña sa bawat madadaanang bahay. Paano sila nakakatira dito? Paluin mo ng sombrero ang mga walang kalang. Kailangan dapat turuan sila ng urbanido gaya ng ginagawa ng mga kura at gwardiya sibil. Paano kung gantihan ako? Nadaanan nila ang bahay ng Alferez. Nagkatama ang paningin nila ng Doña Consolacion. Parehong matalim ang tingin nila sa isa't isa. Tinignan ng Doña mula ulo hanggang paa ang asawa ng Alferez, bagkos ay ngumuso pa ito. Nagbunga iyon ng pagtatalo ng dalawang Doña. Iingit ka sa akin. Maingit ako sa kulot mong buhok. Huwag mo na siyang pansinin. Umuwi na tayo. Huwag mo akong pigilan. Hayaan mo akong turuan ng leksyon ng babaeng ito. Hindi mo pa ako nakikilala. Ako ay nagmula sa Maynila. Hindi makakapasok mga Alferez sa pamamahay ko dahil hanggang pituan lamang siya. Siya nga ba? Dahil ang nakakapasok lamang sa bahay mo ay isang pilanto. Huwag nyo kaming pakialaman. Ang mabuti pa, umalis na kayo. Yun din ay luluwas tayo ng Maynila upang harapin si Kapitan General. Sayang ang suot mong pantalon. Ngunit, alam mo naman na pilay ako. Dapat hinaman mo siya ng rebolde. Alam mo namang hindi pa ako nakakahawak ng... Inabutan ng Doña sa bahay ni Kapitan Tiago na kausap ni Linares si Maria Clara at mga kaibigan nito. Uwin mo ng lolo sa Alferez meeting. Pero bakit? Uwin mo o isisiwalat kita. Kapitan Tiago, kailangan hamunin ni Linares ang Alferez ng duelo. Kung hindi ay huwag mo siyang ipapakasal kay Maria Clara.
Dahil sa narinig ay nagpahatid na si Maria Clara sa loob ng kanyang silid. Nakahanda na ang mga gamit ng mag-asawang De Espadanya para lumuwas ng Maynila at naibigay na rin ang kwenta ng panggagamot kay Maria Clara. Tia Isabela, sa Tiara, Lesa, Iagulpa. Nagagalak akong marinig ang balitang iyan. Dapat ito marinig ni Clarita. Clarita! Clarita! Tumingala sa balkonahe si Ibarra nang makita ang dalaga, ngunit binawi ang kanyang ngiti nang makitang may dalang kumpol ng rosas si Maria. Nagpatuloy sa bahay ni Kapitan Tiago ang binata nang makita niya si Lenares, nang dahil sa gulat at lungkot ay nagpagpasyahan na lamang ng binatang umalis. Umalis si Ibarra nang may sama ng loob, ngunit napag-isipan ni Crisostomo na pumunta na lamang sa pinapatayo niyang paaralan. Saka ibinigay ni Nyor Juan ang proyekto ng binata. Ito na ang proyekto. Matatapos na ang paghihintay natin. Nasulyapan ni Crisostomo si Elias at inutusan niya si Nyor Juan. Kunin mo na ang mga listahan. Magkita tayo sa ilog sa paglubog ng araw. Nang paparating na si Nyor Juan ay dali-daling umalis si Elias. Ito na ang listahan. Paulit-ulit na binasa ni Ibarra ang listahan ng mga trabahador, ngunit hindi niya mahanap ang pangalan sa listahan ni Elias. Nagkita na nga ang dalawa sa ilog, si Elias at si Crisostomo. Ayon kay Ibarra ay nakasalubong niya ang alferez at gusto siya itong makausap. Nag-alala siya na baka siya ay makita ni Elias, kaya ito ay nagdahilan na lamang. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elias at sinabi ang kanyang pakay. Ayon sa kanya ay isa siyang sugo ng mga sawing palad. Sinabi ni Elias kay Ibarra ang mga hiling ng mga naghihimagsik. Napagtanto ni Elias na magkaiba pala sila ng pananaw tungkol sa mga gwardiya sibil at korporasyon ng mga praile. Sa huli ay hiniling ni Ibarra ang kwento ng buhay ni Elias. Sa paniniwalang makakatulong ito upang higit niyang maunawaan ang mga hinaing na idinulog sa kanya. Dito na rin inilahad ni Elias ang mga hindi pantay-pantay na pagtrato ng mga tao sa kanyang pamilya dahil sila'y mahirap at ang mga tao'y mayaman, kaya hindi sila tinrato ng mabuti na ilahad ang malaking pagitan ng mahihirap at mayayaman. Isang malaking dagot para sa mga mahihirap ang maparatangan ng wala namang ginagawa. Kahit ikaw ay inosente ay mapaparatangan ka at makokondenehan ka pa rin. Naging biktima ang ama ni Elias ng ganitong kawalang hustisya. Dito nabagabag si Ibarra sa kasaysayan ni Elias. Hinimok siya ni Elias na manguna sa pagpaparating ng kairingan sa mga mamamayan. Sa paniniwalang hindi pa napapanahon ang hinihinging pagbabago, tumanggi ang binata sa hinihiling ni Elias. Ngunit hindi dito natatapos ang pagnanais ni Elias sa pagbabago ng pamahalaan. Gusto man ni Ibarra na tulungan sila, ngunit hindi niya ito magagawa dahil ang sama ay hindi magagamit ng kapwa-sama, gaya ng mga praile pati na rin ang mga alferez. Tuluyan na ngang nagpaalam si Ibarra at sinabing limutin na siya ni Elias para sa ikabubuti nito.
Nakatanggap si Linares ng liham mula sa Donya na naghatid sa kanya ng pagkabalisa. Alam nitong hindi nagbibiro ang Donya. Kailangan niyang hamunin ang alferez, ngunit sino naman ang papayag na maging padrino niya? Ang kura kaya o si Kapitan Tiago? Siya ngayon ay sising-sisi sa paghahamog at pagsisinungaling sa paghahangad lamang na makapagsamantala. Labis siyang napagtiyanod sa kapritsyo ng Donya. Maya-maya ay dumating si Salvi upang ibalita ang sulat na galing sa Arzobispo. Sadyang malugod na binata si Crisostomo. Siya ay napatawan ng aresto. Punto de la Himpil naman siya'y dapat ng puutan kung di kay Padre Damaso. Ano pong sinabi ni Padre Damaso? Ang padre ay nagbayad pa rin sa pagtutol sapagkat inaanak niya si Maria Clara. Ano kung di siya mapatawad ni Padre Damaso? Kung magkaganoon ay bahala na si Maria Clara. Si Padre Damaso ay kanyang profesor kaya naniniwala ako na magkakaunawaan sila. Te sorprendas, acabo de terminar de educarte. Gayan, salamat Padre. Sinang, nariyan ba si Maria Clara sa taas? Hindi ko alam, ngunit madalas nang sabihin sa akin na mas makakabuti kung lilimutin mo na siya. Gusto siyang ipakasal ng kanyang ama at Padre Damaso sa isang binata. Ngunit hindi pa siya nagbibigay ng katiyakan. Biniro namin siya kanina na baka naliligaw ka na ng iba. Gusto ko sana ay mag-usap kami ng sarili. Mahirap sigurong mangyari yun, ngunit sasabihin ko sa kanya. Kung gayon ay maiwan ko muna kayo at ako'y lilisan na. Nakausap mo ba si Elias? Hindi, pero nakakasiguro akong kasama natin siya na iligtas na minsan ni Don Crisostomo ang kanyang buhay. Dahil nariyan, kaya ako pumayag. Ipinadala ni Don Crisostomo sa Maynila ang aking asawa upang ipagamot sa dalubhasang doktor. Ako ang sasalakay sa kumbento upang ipaghaganti sa mga walang hiyang kura. Kami naman ang lulusob sa kwadre upang patunayan sa mga sibil na ang aming ama ay may anak na lalaki. Maghiwa-hiwalay tayo. May sumusunod sa akin. Ang inyong mga sandata bukas mo tatanggapin. Sa gabi ng inyong pagsalakay, ang isisigaw ninyo ay Viva Don Crisostomo. Pagkatapos nito ay sabay-sabay umalis ang mga anino at ang bagong dating na anino ang siyang nagtago sa gilid. Aabangan ko kung sino man ang sumusunod sa akin. Ako yata'y nahuli na ng dating, pero siguro'y aabutan ko sila. Bulong nang naglalakad sa kanyang sarili. Sino ba? Nung una ay walang imik, ngunit ilang sandali ay nagsalita na rin ang nagtatagong anino. Inaantay kong tumutugtog ang ikawalong gabi upang makipaglaro ng baraha sa mga patay. Ibig kong manalo ngayong gabi. Kayo, anong sadya nito? Kagaya rin po ninyo, ako'y maraming dalang baraha. Pagkasabi nito ay sabay nang umalis ang dalawang anino at naglaro ng baraha.
Tigas ng plato si Sinang. Ito po yung director niya. Tell her that I love her endlessly, because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey, she's really got a magical spell, and it's working so well that I can't get away. I'm a lucky fella, and I just gotta tell her that I love her endlessly, because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. The place she's been moving, nobody knows like me. It don't matter, you'll never forget her. Nobody knows like me.